beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan, punta na natin. Naku, Kong Abante, Kong Fernandez, nagsalita na. Pasok! Po kasi noon, yung pong dalawang lawyer ni Colonel Garma, sila po talaga yung nag-approach sa amin. Ang sinabi po nung dalawang lawyer, if I remember it right, yung pangalan po nung lawyer si Attorney Victor, nakalimutan ko po yung ipilido. Attorney Kilang and Attorney Kumigan. Yes, opo. Ang sabi nila, kasi kung matatandaan niyo po, yung ating supplemental affidavit na ginawa po ni Colonel Garma was given to us on the day itself. Ay, pakinggan nyo yung paliwanag ng gwapong-gwapong congressman na katulad ko, na gwapo. Yung pagiging congressman, malapit na yun. Pasok! And then, nung binabasa po natin, sabi natin, sino magko-corroborate nito? Sino magbe-betting ito? Lumapit po yung dalawang lawyer. At ang sabi, kung pwedeng kausapin si Colonel Grijaldo. Dahil si Lumapit yung dalawang lawyer. Lawyer nila yun. Oo. Colonel Garma ay very close daw kay Colonel Grijaldo. Yun. At siya makakapag-bet sa mga nakalagay doon sa supplemental affidavit. So, ang sabi ko naman kay Attorney Victor, tama-tama andiyan si Grijaldo doon sa likod. Bakit hindi natin siya imbitahan doon sa room doon sa may kainan para nang sa ganon ay makausap natin kung patotohanan niya yung sinabi ni Colonel Garma na magkaibigan sila at ibebet niya yung mga nakasulat doon. So, basically, hindi naman po siya ganun kalaking issue. Pinalaki lang ng mga DDS yan. Sa totoo lang, wala namang kwenta talaga yan. Ang ginawa lang, mga kababayan, ng mga DDS, ginawa lang nilang malisyoso. At ginawa lang netong si Grijaldo, nagtapang-tapangan sa Senado at nagsinungaling ng husto. Pagdating sa Quadcom, wala nang maisagot. Samantalang kaharap niya na yung mga taong siniraan niya. Diba? Napakaliwanag naman yan. As a matter of fact, Mr. Chairman, hindi nga tayo nag-initiate eh. Sila pa yung nag-initiate sa atin na kausapin si Colonel Grijaldo. Which Sila ang nag-initiate na kausapin yung bata nila. Tapos ibibintang sa dalawa. Ganon sila katanga. Sila na yung nag-iusap, sila na yung gumawa ng paraan para makausap, yung Grijaldo, abay sila pa yung napasama. I did together with, nagkataon po kami ni Chairman Abante during that time, magkalapit kami doon. Sabi ko, pare sumama ka na sa akin. Kaya sa sumunod. Kaya nagulat na lamang po kami that biglang nagkaroon po ng ganong istorya. But nevertheless, Eto na. Abante. Ito lang, kung siya nasaktan, si Congressman Dan Fernandez, ako naman na-offend. Na-offend daw si Abante. Sapagkat sa rotohan na lang, nasa mukha ba namin na magko-coerce? Oo nga. Nasa mukha niya. Putik na yan. Nasa mukha daw niya. Sa mukha. Nasa mukha ba ni Congressman Fernandez na mag-coerce? Oo nga naman, ay napayuko na. Kawawa naman, napayuko na. Aba, pati. Pero si Abante, pati mo ka, dinamay talaga. Lastik ka. Tuloy. Ako, nasa mukha ko ba mag-coerce? Oo. Tinan niyo ang mga... Medyo. Kay Kong Dan Fernandez, wala sa mukha niya. Pero kay Kong Abante, medyo lang. Pero dito, sa napapayo ko, mga kababayan, lakihan ko lang. Dito sa napapayo ko, parang normal na lang. Normal na lang. Okay, tuloy. Ano po yung mukha niya? Compare po sa mukha namin. Ako, nasa mukha ko ba mag-coerce? Tinan niyo ang mga po yung mukha niya. Compare po sa mukha namin. Paring Chona, okay lang. Sige, oo. Chona Wallbridge, opo, thank you. Ay, tingnan nyo, yumuyuko na lang. Si Kong Dante, no? Si Abante pala, si Abante. Palastik. Talagang nilubog mo,
si Grijaldo. Oh, tuloy-tuloy. Binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Nung nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Oh, Bakit ayan dito na nga. ay mo magtapang ka rito? Ayan na nga, yung sinasabi natin. Na dapat nandyan nakaharap niya na yung dalawa, dapat yung sinabi niya sa Senado, abay binanat niya na. Hindi niya pinaikot-ikot. Kasi meron naman video. Panoorin natin ang video. Oh. The holding room. Ayan, oh. Yan na, pumasok. Grijaldo, pumasok. At 7:59 p.m., Attorney Emericio Kilang enters. Oh, yung Kilang, abogado niya yon, pumasok. Oh, nauna si Grijaldo, pumasok yung Kilang na abogado nila. 7:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At Oh, abogado rin nila yon. Oh, kita nyo? Parehas nilang abogado yon. 7:19 p.m., Oh. Congressman Dan Fernandez enters. Oh, pumasok si Dan Fernandez. Oh, 7:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At pumasok din. Oh, ayan, pumasok. Dahil sa pakiusap ng abogado nila na pwede bang kausapin daw si Grijaldo. Aloy. 7:35 p.m., Congressman Dan Fernandez Oh, umalis na. Siguro walang nakuha. Umalis na. and Benny Abante leave the Oh, wala pang 15 minutes yun ha. Wala pang 15 minutes. Oh, magkasunod sila ni Abante. holding room. At 7:36:14 Oh. p.m., Colonel Oh. Grijaldo exits with Ayun no pa. Pangiti-ngiti pang gano'n no. Ngiti-ngiti pa. Oh. Attorney Kilang and Attorney Comigat. Oh. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is Oh, seen diba? Pangiti-ngiti pa. Yan ba? Yan ba yung tinakot? Kayo naman mga kababayan, pagkaisipin nyo naman yan. Kung tinakot yan, hindi na ganyan ang itsura niyan. Malamang yan, ang itsura niyan, nakasimangot na yan. conversing with Jimmy Fortaleza. Oh, yung Jimmy Fortaleza, mista niya. Oo, mista. Oh, di ba? Dapat kung yan, tinakot, o kung ano man yung ginawa sa kanya, inabuso siya. Aba, dapat nagsumbong na siya. Kaso hindi naman nagsumbong. Sinabihan niya, binulungan, mista. Oo, dinadali ko rito, mista, tulungan mo ko. Eh, wala namang ganon. Diba? Oh. Oo, isa lang. Going back to the Grijaldo experience, magiging careful na po ba yung mga members ng PODCOM in talking with witnesses? Baka babaliktad tayo pag mga Well, I think that's a lesson ngayon, ano? Eh, wala namang ibang intensyon, wala namang ibang motibo yung aming dalawang kasamahan na Walang intention, walang motibo. Kung hindi sila inimbitahan ng mga abogado ni Garma para kausapin itong si Grijaldo, hindi naman yan pupunta. Paliwanag mga kababayan. kongresista, no? Kinausap nila yan. In fact, kinausap lamang nila si Grijaldo because it was the request of Colonel Garma. Oh, kita nyo, request nung Garma. Hindi ho request nung dalawa. Hindi ho request nung gwapong kongresista. At nung isang kongresista na si Abante. Hindi ho sila. Oh, di ba? Aloy. Na kung saan sinasabi ni Colonel Garma na yung si Colonel Grijaldo bilang classmate niya at close friend niya ay pwedeng mag-corroborate dun sa kanyang sinumpaang salaysay na isinabmit dito sa Quad Committee. Therefore, when they volunteered to become resource person, then our rules regarding resource persons must apply. May I request that if we will be cited in contempt, that I Yan, would na-contempt tuloy ang ending, mga kababayan. Contempt, sino? Etong si Grijaldo sa kasinungalingan. Hindi naman mako-contempt yung mga kababayan kung hindi nila pinikon yung mga kongresista. O, ngayon, ano? Baka naman mag-rally na naman yung mga DDS dyan. Magpakita na kayo ng persa. Mag-rally na kayo para sa kanya. Doon mismo sa presinto sa East. Sa harapan, mag-rally kayo. Mga tanga. Diba? Oh, ano pa ang hinihintay ninyo? Oh, pakita nyo na yung lakas nyo. Natatakot kayo mag-rally dahil makikita na naman kung gaano lang kayo karami. Tapos gagamitin nyo na naman yung rally ng INC. Ganun ang estilo ng mga DDS eh. Takot nang mag-rally kasi kukonti. Ang ipagmamalaki,
yung rally ng INC. Diba? Yan ang sinasabi ko lagi. Hindi makagawa ng malaking rally ang mga DDS. Ano ngayon ang ipagmamalaki? Rally ng mga INC. Inaangkin na rally daw ng mga DDS yun eh. Nang tinapa. So mga kababayan, oo. At least nandito tayong lahat magkakasamang muli. Opo ha, babawi po tayo sa live. Masyado na tayong pinagagalitan ni Lolo Whitey. Kaya dahil sa inyo, mga kababayan, nabubuhay tong channel na to. Oh, ulitin ko yung matandang kasabihan. Kung wala kayo, wala ako at wala tong channel na to. Maraming salamat sa mga DDS. Hindi ako ni-report ngayon. Nakisama sila. Oh, baka naman mas marami yung nag-like na mga BBM supporter dyan. Kaya hindi umubra yung pagre-report nila. Muli, ako po ang inyong lingkod. Ako po yun, Mike Cervera. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po sa inyo. Our beloved Boss Mike Cervera.